Damo, salamat. Maupay nga gabi, Tacloban. Maraming salamat sa inyong napakainit na salubong na ibinigay sa grupo natin na alyansa ating mga kandidato para sa Senado na nandito ngayon sa inyo kasama sa Tacloban. Maraming salamat at kami po ay nandito upang ipakilala sa inyo at ipagmalaki sa inyo ang mga kandidato ng alyansa na para sa Senado sa darating na halalan itong Mayo. Alam niyo po, ako naman, napakadali po ng aking naging trabaho dahil po napakadali po na ipakilala ang ating mga membro ng Senate ticket ng alyansa upang po, dahil po naman kung titignan po ninyo, ay talaga naman sila ang pinakakilalang, pinakamagaling, pinakamahusay, pinakamasipag, at pinakamahabang karanasan na tumutulong, na tinaya ang kanilang mga buhay para sa serbisyo publiko. Ito po ang naging alyansa. Bakit po naging alyansa ang tawag sa amin? Kung maalala po ninyo, ang mga eleksyon, mga kampanya, kapag naglalabasan po yung mga kandidato, kadalasan po pare-pareho yung suot ng t-shirt, parehong kulay lahat. Ngunit kami ay naiba. Naiba dahil kami ay iba't ibang partido ang pinanggalingan. Ngunit dahil sa aming panindigan, na dapat na kung talaga tayo ay tapat na magserbisyo sa publiko, dapat tayo ay lahat na nagtutulungan, dapat lahat tayo ay magkaisa, dapat lahat tayo iniisip lamang ang kapakanan ng taong bayan at kung paano pagandahin ang Pilipinas. Yan po ang grupong alyansa na nasa harap po ninyo ngayon. Napakapalad ko po dahil iniisip ko po bilang Pangulo ay kailangan po natin ang mga tulong ng ating mga senador. Lahat po ng ating gagawin, lahat po ng ating mga programa, mga project, lahat po ng aming binibigay na tulong sa taong bayan ay kailangan po natin na ang mga senador ay nandyan kasama natin upang maging mabilis ang pag-deliver ng serbisyo na para sa taong bayan. Kaya naman po, nakita naman po ninyo, may kaunti tayong video na nakita ninyo yung mga ibang malalaking proyekto at malaking programa na ginagawa natin at nating nabuo na sa nakaraang 2 taon. Yan po ay simula pa lang. Tutuloy-tuloy pa natin yan, palalawakin pa natin yan at kailangan ko po na meron tayong mga kasama, meron tayong mga kakampi sa Senado. Ito na po ang tutulong sa atin sa Senado pagkatapos nyong ihalal sila bilang senador sa Mayo ng eleksyon natin. Tingnan po natin, alam niyo po, kung narinig niyo po naman sila, kilalang-kilala naman ninyo na sila, nakita naman ninyo na sila magagaling po. Marami nang nagawa na itulong sa tao. Narinig naman po ninyo ang kanilang mga pinaplano. At ano pa ang kanilang nais gawin sa darating na panahon upang patuloy ang kanilang pagserbisyo sa publiko. Kaya naman po ay hindi lang ito kagaya ng mga kung minsan ay nagpapangako at hindi naman natutupad dahil meron na po silang pinakita na performance noon pa. Dahil pag pinagsama-sama mo itong lahat, wala nang kasing lakas na ticket na lumalabas ngayon na para sa halalan sa Mayo. Ito na ang pinakamagagaling na aming makita, na aming magiging katulong, maating magiging kasama. Tignan po natin. Alam nyo po, 8 po sa kanila ay veterano na sa Senado. Ibig sabihin, sila ay naging senador na. Andiyan po, Senator Cayetano po.
si Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Tolentino, at Senator Soto. Alam niyo po, si Senator Tito Soto, hindi lang po senador. Siya po ay naging Senate President. At sasabihin ko po sa inyo, dahil nung senador ako, siya po ang Senate President namin. At nakikita mo, alam mo naman, kaming mga senador, mahihilig magdebate, mahihilig magtalo. Ngunit, nung siya ay Senate President, lagi siyang nakakahanap ng paraan o lagi siyang nakakahanap ng magandang usapan para maging maayos ang patakbo ng Senado, para ang trabaho namin ay maging makabuluhan at maging matulungin sa taong bayan. Bukod pa rin po, kung nasa legislatura po tayo, 7 po sa ating mga kandidato ay dumaan po sa mababang kapulungan. Naging congressman po. Andyan po si Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Kaya nakita naman, wala na po, pagka sila ay nakaupo na sa Senado, maaasahan po ninyo, trabaho agad. Wala na pong training, hindi na magtatanong-tanong, alam na po nila ang gagawin nila. Alam na po nila ang mga problema na hinaharap ng taong bayan. At ang pinakamahalaga rin ay alam na rin nila kung paano paandarin ang pamahalaan upang makatulong sa taong bayan. Hindi na po bagito sa pagsusulat ng mga batas. Tignan din po natin, 4 po sa kanila ay nagsilbi sa tinatawag na cabinet level position. Ibig sabihin, secretary man o kung hindi secretary, katumbas ng secretary. Nandiyan po si Secretary Benher Abalos. Secretary Benher Abalos, naging secretary yan ng DILG. At noong pag-upo ko po, ay iniisip ko, sino ba talagang nakakaunawa sa mga problema, sa mga pangangailangan ng ating mga local government. Dahil po, kahit na national government tayo, kapag hindi magandang ugnayan ng local government at saka national government, hindi po kaya, hindi po maganda, hindi po mailalabas ang mga programa agaran. Kaya po, iniisip ko, sino ba ang nalalaman ko na nakakaunawa sa local government? At naisip ko, sabi ko, balitang-balita, may magaling na mayor sa Mandaluyong City. Kaya po, sabi ko, kilala ko yata yan. Kung sino yan? Si Mayor Benhur Abalos ng Mandaluyong City. Sabi ko, tama yan. Ilagay natin siya sa DILG. Kaya po, naging Secretary Benhur Abalos siya ng DILG. Andyan din po si Secretary Erwin Tulfo. Ganun din po, pag-upo ko bilang Pangulo. Iniisip ko, sabi ko, sino ba ang kilala ko na wala nang ginawa sa buong buhay niya kung hindi tumutulong sa mga maliliit, tumutulong sa mga nangangailangan, nagbibigay ng boses sa mga walang boses. Sino ang kilala ko na dapat ilagay sa DSWD? At naisip ko po, si Senator, magiging senador na ito, Senator Erwin Tulfo, Secretary Erwin Tulfo ng DSWD. At alam nyo naman po, dahil dinaan-daanan po tayo ng bagyo, lagi tayong dinadaan ng bagyo rito, nakailang beses na nung panahon niya, si Secretary Tulfo, at nakapunta po rito at marami pong natulungan. Andyan din po ito, baka maalala ninyo, ito po si Senator Tolentino, siya po ay namuno ng MMDA, yung Metro Manila Development Authority. Hindi po madali na trabaho yun. Dahil pagsasama-sama mo lahat ng mga mayor, lahat ng mga bayan, lahat ng mga lungsod ng Maynila, kailangan ipagsasama-sama mo. Ngunit, hindi ko po makalimutan at lagi kong pinapaalala sa kanya kapag kami nagkikita. Nung panahon po ng Yolanda, nandito po ako kasama ninyo.
nag-aantay tayo ng tulong galing sa pamahalaan. At dahan-dahan ang pagdating ng tulong. At nahihirapan po tayo na makasapagsilbi sa taong bayan, lalo na yung mga biktima na lalo na yung mga naging biktima ng bagyong Yolanda. Hindi ko po makakalimutan at dapat hindi nyo rin makalimutan. Ang unang ahensya na dumating dito sa Tacloban na may dalang mga heavy equipment, may dalang mga tulong, ay ang MMDA na nangunguna ang panahon na yon, ang MMDA chairman na si Senator Tolentino. Kaya po hindi ko po makakalimutan. Akala natin ang MMDA ang Metro Manila lang po. Hindi po. Dilinabas niya lahat ng pangangailangan, dinala niya dito sa atin. Sa Tacloban, sa buong Leyte, pinakalat niya. At marami po nasalba dahil sa kanyang ginawa na yun. At alam mo, nandito rin po, maaalala rin po siguro ninyo, na si Senator Ping Lacson ay naging Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery sa Typhoon Yolanda. At alam nyo po, siya po, pagkatapos ng pagdaan ng Yolanda, pagkatapos na nakaalis na, at medyo naayos na natin ang mga nasira, nailibing na natin yung ating mga patay, ay dumating po ang rehabilitation. Sila po gumawa ng mga bagong bahay, sila po ang naglay ng bagong kalsada, sila po ang naglipat ng lahat ng mga facilities. Yan po ay ang Rehabilitation for Yolanda na pinangunahan ni Senator Ping Lacson po. Kaya po, wag po niyong kakalimutan at malaking utang na loob natin sa kanya pagkatapos ng Yolanda. Hindi lang po siya naging Yolanda Rehabilitation po, si Senator Ping Lacson. Si Senator Ping Lacson naging hepe yan ng pulis, ng Chief PNP siya. At nung panahon niya na Chief PNP siya, nakakatawa kahit lang una niyang ginawa. Tinitignan niya, sinusukat niya yung mga pulis. Tinitignan niya kung malalaki ang tiyan. Ayaw niyang na malaki ang tiyan ng pulis eh. Kaya pinag-jogging niya lahat. Kaya ngayon makita mo yung mga pulis medyo magaganda na ang katawan. At kinilala naman ng taong bayan, kinilala naman ng ating mga kababayan. Dahil nung panahon na Chief PNP, si Senator Ping Lacson, yun ang panahon ng pinakamataas na approval rating ng PNP. Hanggang ngayon po, hindi pa natin naabot yung approval rating na yun. Yun lang kay Chief PNP na noon na si Senator Ping Lacson. Alam po nila ang trabaho ng gobyerno. Alam nila ang local government. Alam nila ang lehislatura. Alam nila ang executive. Alam nila, kilala nila ang mga nasa gobyerno. Alam nila kung paano paandarin ang gobyerno. Alam nyo, kung minsan, kahit na tama yung ginagawa mo, kailangan marunong ka din na para makita mo. Kaya kung minsan mahirap kumbinsin para tulungan ka. Kailangan marunong ka sa ganyan. Lahat po sa kanila, may karanasan na po, kaya na po nilang gawin yun. Ito, nabanggit ko, ang mga ang ating mga local government. 3 po na ang ating kandidato ay naging gobernador. Ang kapatid ko po, si Sen Aimee, naging gobernador ng Ilocos Norte. At ang ating kaibigan na tumutulong din sa atin sa Senado ay naging gobernador ng lalawigan ng Pampanga. Sino kaya yon? Hindi nyo alam kung sinong naging governor dito. Si Senator Lito Lapid, Governor Lito Lapid po ng Pampanga. Kailangan malaman ninyo na malawak ang karanasan yata ni Paring Tolits. Talaga namang makita mo, dinaanan po niya lahat. Kaya Pampanga ngayon, kung makita ninyo ang Pampanga, ang ganda na ng progreso ng Pampanga. Nasimulan po yan ng ating butihing gobernador na Governor Lito Lapid ng Pampanga. At siguro naman itong pangatlo,
Siguro naman kilala nyo ito kung sino naging gobernador ng Cavite. Aba, mahina sa geography itong mga ito. Bong Revilla, Governor of the Province of Cavite. O, nakita ninyo, hindi nyo pala alam yun. Akala nyo, action star lang yan. Hindi, marami pong pinagdaanan yan. Paminsan-minsan na lang gumagawa ng pelikula. Ang lahat ng panahon niya, nalalagay na nga sa trabaho ngayon. Pero, ang fastest growing province sa buong Pilipinas for the last mga 3 to 5 years ay ang Cavite. At yan, nasimulaan po ni Governor Bong Revilla ng lalawigan ng Cavite. Hindi lang po gobernador, meron din tayo mga mayor na sila ay naging mayor ng mga malalaking lungsod. Inabanggit ko na, si Mayor Benhur Abalos, mayor ng Mandaluyong City. Kaya po sumikat si Benhur Abalos bilang mayor dahil marami po siya, habang nung mayor siya, napakarami ang natanggap ng mga premyo, napakarami ang mga pagkakilala na binigay sa kanya dahil sa napakaganda niyang takbo sa Mandaluyong City. Yan po ay dumaan din bilang mayor ng Mandaluyong City, ang ating Mayor Benhur Abalos. Andyan din po, Mayor Tolentino. Ito siguro hindi ninyo alam. Si Senator Tolentino, alam nyo ba na siya ay dumaan sa local government? Siya po ay naging mayor ng Tagaytay City po. At naipatakbo niya ang Tagaytay City. Meron ba kayo sa inyo pupuntang Tagaytay? Ang ganda-ganda ng Tagaytay. Inayos niya nung panahon na mayor siya. At sinong naging mayor o mayor pa rin ng pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas? Ano ang pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas? Tacloban? Hindi. Pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas ay ang Makati City. At ang kanyang mayor ay si Mayor Abby Binay. Lagi po namin iniisip na napakadali po kung mayor ka ng pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas. Sasabihin, walang problema sa pondo. Lahat ng nais namin gawin, magagawa namin. May katotohanan din yun. Ngunit iba-iba ang inisyatibo ng bawat mayor. Alam niyo po ang ginawa ni Mayor Abby Binay sa Makati. Dahil may pondo nga siya, ginamit niya para bigyan ng benepisyo lahat po ng may sakit, lahat po ng mga matatanda, lahat po ng mga kabataan, lahat po pinipremyohan niya pagka may nagawa. Yung mga 100 years old may natatanggap na pera, meron pang cake. Yan po ang Mayor Abby Binay ng Makati. At baka naman nakalain ninyo, puro tiga Maynila ang ating mga kandidato. Hindi po totoo yun. Alam niyo naman po, ay kung saan-saan po nanggaling ang ating mga kandidato. O kilalang-kilala ninyo, ang ating kampyon, si Senator Manny Pacquiao, galing po. Galing pong Bukidnon, Sarangani, General Santos. Yan po, doon naman siya, doon siya lumaki. At nakita po ninyo yung counting video, nagsisimula pa lang siya bilang boksingero, nandun pa siya. At nakita habang sumikat siya, naging pinakakilalang tao sa buong mundo. Nagdala ng napakagandang reputasyon sa Pilipinas, pinasikat ang pangalan ng Pilipinas ng ating kampyon. Yan po ay ang ating kampyon na si Senator Manny Pacquiao. At bakit hindi nyo rin alam, si Senator Erwin Tulfo, siya po ay Dabawenyo dahil dun siya lumaki, dyan sa Davao at saka sa Sulu. Dahil po yung ama niya dyan po na destino at yung ama naman niya ay naging bayani ng Pilipinas.
Kaya po si Erwin ay kung saan-saan po nakakaabot, kilala niyo siya bilang nakikilala niyo sa radyo, ngunit at akala ninyo taga Maynila, ngunit hindi po, taga Mindanao po siya. At baka po hindi ninyo alam, siguro mga masyado ng bata itong mga audience natin eh. Alam nyo ba na bago kay Senator Tito Soto, meron ng Senator Soto noon pa? Oo. Noong nakaraan, ang unang Senator Soto na umupo sa Senado ay si Senator Vicente Sota na tiga Cebu naman po. Kaya Bisaya din, kaya may makita naman ninyo, ay lahat po sila kung saan-saan po nanggaling. Talaga naman para malaman kung ano ang mga pangangailangan sa iba't ibang lugar. At di ko na siguro kailangan ipaliwanag. Kami ni Amy, ni Senator Amy, ang mother namin, si Imelda. Saan galing si Imelda? Waray-waray man. Kaya 100% waray ang aming ina. Kaya nandun para masasabi din namin, tiga rito kami. At lagi kami si Amy, lagi po. Si Amy, sa aming mga magkakapatid, siya lang ang natutong magwaray. Dahil ako napunta ako sa Ilocos, natuto ako mag-Ilocano. Si Amy ang natutong magwaray. Kaya sayang at wala siya rito. At magtatalumpati sana siya na nagwawaray. Pero ganun na siya ang pagkawaray niya. Kaya tamang-tama po siya na ibalik sa Senado. At si Camille Villar naman, ako rin, hindi ko alam po ito. Hanggat sinabi niya sa akin, ang mga ninuno po ni Camille Villar ay galing naman po, ay mga Ilonggo po. Kaya maganda po ang distribution po ng ating mga kandidato. Nakadistribute po sila sa buong Pilipinas at nakita nila nung sila'y lumaki, nakita nila ang mga problema, nakita nila kung din meron silang naiisip kung ano yung mga solusyon sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Dahil po, mga kababayan, malinaw po ang direksyon ng aming alyansa. Ito ay para sa kaunlaran, para sa kapayapaan, para sa pagpapaganda ng buhay ng bawat Pilipino at ng kanilang mga pamilya. Ang kailangan po natin para magunlad ay hindi pananakot o paninigaw. Ang kailangan po natin ay solusyon, hindi mga maiinit at maanghang na salita na wala namang katuturan, wala namang kabuluhan, at walang kinalaman sa problema na hinaharap ninyong pang-araw-araw. Ipaglalaban din namin ang ating soberanya at karapatan sa pamamagitan ng diplomasya at dignidad. Hindi natin isusuko kahit isang pulgada ng ating teritoryo at hindi tayo kailangan sumunod sa kahit na sinong dayuhan. Tayo lang, mga Pilipino, ang may karapatan na makinabang sa yaman ng ating sariling bayan. Yan po ay paglalaban ng inyong mga alyansa na kandidato. Sa laban naman kontra sa droga at sa krimen, hindi po natin kailangan dumaan sa madugong solusyon. Wala po sa amin ang naniniwala na ang solusyon sa krimen at saka sa droga ay ang pumatay ng libo-libo na kapwa nating Pilipino. Hindi po tama yun. Ang tamang paraan para tiyakin ang kapayapaan at ang kaayusan. At iyon ay pamamagitan sa maayos na batas at epektibong suporta sa ating kapulisan at sa ating mga local government. Pagdating sa ekonomiya, sa dating sa trabaho, hindi natin kailangan umasa sa mga illegal na gawain. Kagaya ng pogo, umalis na tayo dyan dahil yan lang ay naging pugad ng kaharasan at krimen at naging problema sa buong lipunan ng Pilipinas. Kaya iniwanan na po natin yan. Ang tamang solusyon po ay ang tunay na trabaho, tunay na kabuhayan, at suporta sa mga maliliit
lahat mga nangangailangan. Magkaisa po tayo. Ang kailangan po natin dito sa Pilipinas ay hindi makipag-away. Ang kailangan po natin dito sa Pilipinas ay maging Pilipino na nagmamahal sa kapwa Pilipino. Yan po ang nakikita po ninyo sa harap ninyo. Ito po ang panindigan ng aming alyansa. Ito po na alyansa na grupong ito ang magdadala ng mas magandang Pilipinas, ng bagong Pilipinas na ating hangarin para sa ating mga kababayan. Kaya po, sa susunod na Mayo, huwag niyo pong kalimutan, 12-0 po, alyansa ang iboto. Mabuhay ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Damo nga salamat.